Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po ang inyong lingkod, si Reverend Marivic Layusa ng CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kaming muli sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Numbers chapter 30 verses 3 to 5 na may pamagat, A Young Woman Within Her Father's Household. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Our Father in Heaven, thank you po sa pagkakataon na makapagnilay kaming muli ng iyong salita sa umagang ito. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na espiritu, nagabayan kami upang maunawaan namin ng lubos ang iyong salita. Tumay mo ito sa aming mga puso at maging aral at inspirasyon sa aming lahat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin natin ang Book of Numbers, chapter 30, verses 3 to 5. Verse 3, When a young woman is still living in her father's house, makes a vow to the Lord or obligates herself by a pledge. Verse 4, And her father hears about her vow or pledge but says nothing to her. Then all her vows and every pledge by which she obligated herself will stand. Verse 5, But if her father forbids her when he hears about it, none of her vows or the pledges by which she obligated herself will stand. The Lord will release her because her father has forbidden her. According to dictionary from Oxford Languages, ang noun ng vow, a solemn promise, at ang verb nito ay solemnly promise to do a specific thing. Ang synonyms ng vow, promise, swear, covenant, pledge, ensure, insist, and guarantee. What is the full meaning of vow? According to Google, to vow is to make an earnest promise or pledge. People getting married often vow to stick together till death do us part. A vow is a solemn declaration. Ito po ay seryosong deklarasyon ng isang tao. Ito ay pangako niya sa tao man o sa Diyos. Dito sa Numbers chapter 30 verses 3 to 5, sa mga talatang nabasa natin, ito ay tuntunin tungkol sa panata ng isang babae kay Yahweh. Sa Diyos siya na manata, hindi sa tao. Ang vow ng tao minsan nagbabago o hindi natutupad. Pero sinabi sa Mateo chapter 5 verse 33 na huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ganon din ang sinabi dito sa verses 1 and 2 ng Numbers kabanatang 30. Kung susuriin natin dito sa talatang 3 to 5, ito ang sinabi. Kung ang isang dalagang nasa pagkukup pa ng kanyang magulang ay namanata o nangako kay Yahweh nang naririnig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisa ang panata o pangakong yaon. Ngunit kung tumutol ang ama matapos marinig ang pamamanata, walang bisa ang panata ng nasabi dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh pagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. Masigit pa ba ang kapangyarihan ng Ama dito sa lupa kaysa Ama sa langit na siya ang ating kataas-taasang Diyos? Pag-aralan po natin ang katotohanan sa mga talatang ito kung ano ang sinasabi ng Biblia. Inutos ng Diyos na dapat igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Panglima po yan sa 10 utos ng Diyos. Honor your father and your mother. Exodus chapter 20 verse 12. Ganon din sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. The first commandments with a promise. Ano ang promise dito? Sa verse 3, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. It means ba na mas powerful ang command ng tao sa Diyos? Hindi. Kundi ipinapakita lamang ng Diyos na dapat respetuhin o igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Ito ang kanyang utos. Kaya ang paggalang sa magulang ay paggalang sa Diyos. Sa family, ang parents ang may authority sa mga anak.
dahil ipinagkatiwala ng Diyos sa mga magulang ang kanilang mga anak. Dahil nasasakop pa ng kanyang mga magulang ang dalagang ito, dapat sumunod siya sa kanyang ama kahit siya ay namanata sa ating Panginoon. Mahigpit ang utos ng Diyos sa pwedeng hatol sa mga anak na suwail sa magulang ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sa mga huling araw, maging suwail ang mga anak sa magulang, walang utang na loob. May babala ang Diyos, sumpain ang sino mang hindi marunong gumalang sa kanyang magulang. Yan po ang ayon sa Deuteronomy chapter 27 verse 16. Ang manungayaw, sumumpa, manlait sa magulang ay dapat mamatay. Leviticus 20 verse 9 and Mateo 14 verse 4. Marami pang talata sa Biblia na nagtuturo na dapat sundin at igalang ng mga anak ang kanilang magulang. Ibig sabihin, napakahalaga na dapat tandaan ng mga anak ang sinasabi ng salita ng Diyos sa kanila. In conclusion, ang tuntunin ng Diyos tungkol sa pamamanata ng isang babae na nasa pagkupkup pa ng kanyang magulang ay punong-puno ng biyaya at pabor. Hindi nililimitahan ng Diyos ang pagkakataon sa panata niya. Una, nagpapakita na ang paggalang sa magulang ay paggalang sa Diyos. Pangalawa, ang magulang ay pangalawa sa Diyos na dapat mahalin at sundin ng mga anak. Pangatlo, may kalakip na pagpapala ang pagsunod at may hatol ang suwail sa magulang. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na aming narinig mula sa iyong salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso, naway ang mga anak ay matutong gumalang sa kanilang mga magulang. Mahirap pong mangako sa iyong harapan kung hindi man lang namin ito matutupad. Kaya ang mabuti, wag na kaming mangako, bagkus ay sumunod na lang sinasabi mo sa amin ayon sa iyong salita. Tulungan mo po ang bawat magulang, lalo na ang ama ng tahanan, na siya ang unang kinakikitaan ng tapat na paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Gabayan mo po ang bawat tao sa panahon ngayon ng aming mundo na maraming mga anak ang suwail sa magulang at walang utang na loob, na ikaw ay kanilang makilala upang mabago ang kanilang mga buhay. Maging sa mga magulang ay ganun din ang makilala ka rin nila. Turuan mo pong maging maayos ang pagdidisiplina sa mga anak, ang ituro ang pagkakaroon ng takot sa iyo at ang magandang asal at pag-uugali sa kapwa-tao. Sa bawat pamilya, ikaw ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Umiral ang pagmamahalan, respeto at pagkakaisa upang ang kapayapaan mula sa iyo ay maranasan ng bawat isa. This all we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.